Amen. Praise God. God bless you sa ating mga kapatid, ang ating Bible engineer, Dan Galibo. Purihin ang ating mga Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po lahat ay magipagkaisa dumalangin. Praise the Lord. Opo, dakilang pagpala po namin, Ama Diyos na makapangyari sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa hapong ito kami po ay labis nagpupuri ng papasalamat, mga Panginoon, na pinagkaloob mo po ang kinuntuan napakagandang panahon, O Diyos. Hallelujah, na muli mo kang pinarating sa banal na lugar na ito, na kung saan dito ka namin malayang mapaglingkuran. Gawin ang iyong kalooban. Salamat po sa pagtatagumpay ng mga balamong gawain na iyong pinangunahan. At liningasan, simula sa iyong pagpupuri, ito'y nakarating sa trono ng biyaya sa kalangitan, sa mga buhay na patuloy na pakinggan po namin ang mga gawa mong himala sa amin, nagpapatunay na ikaw ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos, mala Panginoon. Sa mga awit ninyo maawit, salamat po sa iyong matamis na pisensya na binumo sa aming kalagitnaan na siyang patuloy namin niya inaasam, O Diyos. Hallelujah. Sa bahagi po ng pagkakaloob na ito po sa pinakalugang inuutos mo, kami po ay susunod, tataliman nandiyan lahat ng mga pangako mo na nilaan mo sa iyong mga anak bago kami darako sa pinakamalaga sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita. Muli, O Diyos, kami po'y lubos na nagpapakumbaba, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkukulang, sa lahat ng aming nagawang pagsalangsang sa iyong mga utusan. Samahan mo po kami, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong pakikinig ng banal mong salita. Lalo tigit ang abang lingkod sa ganang aking sarili, wala akong magagawa, patuloy kong umaasa sa iyo. Gawin mo kung dalo yung pagpapalang espiritual sa hapong ito na aming pong pag-aaralan, malapang yung mga kapangyarihan salita, malapang Panginoon, lakipan mo po na yung pag-ibig at kapangyarihan, malapang Panginoon, kaya sa pangkaltang panalangin po namin sa Pangunang Dalangin, pagluhod ng banal mong propeta, sa makapangyarihan pangalan, susama-sama namin sinasaway, tinataboy lahat ng mga demonyong hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Cast out, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Cast out. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, praise God. At bago tayo darako sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, praise God, tayo muna po ay sama-samang nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba, pinapabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang. Amen, ang ating Diyos na tagapagligtas, ang lumikha ng langit at ang lupa, nagbigay buhay po sa ating lahat. Amen, ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, walang iba ang ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin minsanan po ang ating buhay na Diyos, yung palakpak para sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay sama-samang nagpapaabot ng dobleng pag-ispeto, paggalang sa bagay namin po para sa ating mga kaligtasan, ang ating mga magulang natin sa ating mga Panginoon natin minamahal, at kagalang-galang natin po mga pastor, ang ating mga bangilista, ang totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos. Amen. Ang propeta po ng ating dakilang Diyos sa ating uling kapanahunan na binigay ng ating napakabait na Diyos upang mga laga sa ating mga kaligtasan hanggang sa panahong ito, naroon po sa panalangin pag-ayuno sa kanilang mga beloved children. Pinapaabot natin sa kanilang mapagpalang hapon na po sa lahat po ng mga beloved children natin minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, mula sa kanya pong minamahal na po at minamahal na manugang, praise God, mapagpalang hapon po sa kanila. Amen, praise God. Patuloy natin sama-samang inaalala, sinasariwang pinagpalang buhay, pinagpalang banal na katuruan, pagtuturo, pagmamahal ng ating beloved assistant pastor, ng ating pong beloved Mama Dear, praise God. Sa hapon pong ito, pinapabgo po ang mapagpalang hapon sa lahat ng aking kapwa magagawa, sa panguna po ng ating beloved Orden Feature, Edwin Monte, praise God, sa kanya pong mahal na pamilya, sa lahat po na maginagamit po ng ating buhay na Diyos sa kanyang balabasan, sa lahat ng ating mga minamahal, ibig na mga kapatid na kadalo po sa araw na ito, praise especially po sa lahat ng mga bidungan na banal na kausada ng ating mga Panginoon, maging sa lahat ng ating mga beloved webcast viewer, praise God, mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa matamis na pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, praise God. At nasabi ng banal na aklat, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat ng sa Diyos magsabing praise the Lord. Hindi lang tayo sa Diyos, kundi tayo po ang mga tinaguri, ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya marapat lang ating pong pakinggang mainam ang salita ng ating ang salita ng ating mga Panginoon. Ito po yung ating pagkain ng ating mga kaluluwa. Yan po tandaan po natin. Ang pagkain ng kaluluwa po natin, mga minamahal ko, wala po sa masasarap na mga restaurant, mga minamahal ko, amen. Kahit kumain ka ng kumain dyan, magpabusog ka, talagang isagad mo yung pagkain mo, hindi mabubusog yung kaluluwa. Yung physical, mabubusog. Amen? Subalit ang kaluluwa, hindi mo mabubusog. Amen? Ang pagkain ng ating kaluluwa, tandaan po natin, ito po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. Kaya kung hindi tayo nakikinig ng seryoso, mga minamahal ko, yung ating mga kaluluwa, hindi makakakain po ng mainam. May posibilidad na manghina, amen, maging malnourished, maging payat. Praise God. Kaya nais ng ating malapang yung kaluluwa po natin
pakain po natin ng salita ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng ating bago po natin ibigay yung tema ng ating pag-aaral. Buksan po natin dito sa 2 bersikulo ang ating ating pong teksto dito po sa Kawikaan 4, ang talata po ay 23. Sundan agad ng Jeremiah 17, ang talata ay 9. Kindly po. Dito sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Dito sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, talatang 9. Ang puso ay mandarayan ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong nakakaalam? Amen. Praise God. God bless you sa ating beloved engineer sa pagkabasa ng makapangyarihang salita ng ating. Ang Diyos po ang magpala po sa kanyang salita na ating napakinggan. Ang ating pong tema sa hapong ito, bigyan po natin ng pamagat, ingatan mong mabuti ang iyong puso. Ingatan mong mabuti ang iyong puso. Ang puso natin, ito po ang pinaka-importanting sangkap ng katawan. Pinaka-importanting sangkap ng katawan ng tao, ito po ay nagpapatakbo ng dugo at naglilinis. Iniingatan ng napakaraming mga tao, lalo na yung mga mayayaman na mga tao, ang kanilang puso. Sapagkat narito ang kanilang buhay. Kapag guminto ang tibok ng puso ng tao, 100% siya po ay mababawian ng buhay, mamamatay. Maraming mga tao, milyon-milyon ang ginagastos po nila upang para maingatan at mapangalagaan lamang ang kanilang mga puso. Mayroong tinatawag na heart specialist, cardiologist, and heart center para po mapangalagaan ang ating puso. Kapag lumalaki ang puso mo, mag-ingat. Kapag mahina, baka rheumatic o may cancer o anumang sakit sa iyong katawan. Mag-ingat kapag may sakit ka ng katulad nito. Mag-ingat ka. Ang puso ng tao ay nagkakaroon ng bahid sa pamamagitan ng nakikita, narinig, napapansin sa kanilang kapwa. Kung ingatan mo ang iyong kamay, lahat ng sangkap ng iyong katawan, kamay, mata, paa, higit nating ingatan, lalo tigit ang ating mga puso. Palakpakan muna po natin ang ating dakilang Diyos. Ang puso ay pinagmumulan ng kalusugan. Amen po ba? Kapag malusog ang iyong puso, sigurado malusog din ang iyong katawan. Amen po ba? Dapat nating malaman na pangalagahan ang ating puso literal at espiritual. Dahil sabi ng Biblia, yung unang ating nibasa, ang puso, ingatan natin ang ating puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. At ingatan natin ang ating puso dahil ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Tanging ang Diyos na makapangyarihan lang ang nakakaalam. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Ang puso ay masama sapagkat ang kasalanan ay nananahan dito. Pakibasa po sa Marcos Kapitulo 7, ang talatay 21 hanggang 23. Ang Ebanghelyo ay kay Marcos, Kapitulo 7, ang talata po ay 21 hanggang 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pangdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. 23, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob, nagsisipang galing at nakakahawa sa tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos.
Totoong ang puso ay lubhang napakasama, kaya pinag-iingat tayo ng ating mahal na Panginoon dahil ang puso ay mangdaraya. Ang puso ng tao, mga minamahal ko, ay sadyang napakasama. Sabi ng ating nabasa, dito po, tumitira nananahan ng kasalanan sa puso ng tao. Binanggit po dito lahat, halos lahat ng kasalanan. Amen po ba? Ang kasamaan ng ginagawa ng tao ay lumalabas sa puso. Kung ang puso mo ay punong-puno ng ganito, kahit Kristiyano ka pa, ikaw ay makasalanan sa harapan ng ating mga Panginoon. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ng Kawikaan 23 ang talatay 7, kung ano ang iniisip niya, ay ganun siya. Kung anong ating iniisip at sinasabi at ginagawa, ito'y nagbumula sa ating puso. Amen? Amen po ba? Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat ng lumalabas sa bibig, sa pag-iisip, ito'y lahat ay nagmumula sa ating puso. Ninanais po ng ating mahal na Panginoon ng ating puso, ito po ay maging banal. Amen po ba? Kaya, kung tatanungin tayo ng ating mahal na Panginoon, dahil sa tao, maitago natin, subalit sa Diyos, nakikita ng Diyos ang ating nilalaman ng ating puso. Kaya ano pong klase? Mayroong puso tayo. Kaya laging pinapasiyasat ng ating mahal na Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Sa Bible, kung nagbabasa tayo ng Bible, marami pong klaseng puso. Baka mayroon po tayong katulad ng mapagmataas na puso katulad ni Lucifer. Si Lucifer, sa hindi pa nakakaalam, siya po ay dating anghel. Siya po ay nasa Garden of Eden. Napakaganda na ng kanyang kalagayan. Wala ng kamatayan, puro kaginawaan. Subalit, ang kasalanan ni Lucifer, gusto niyang pantayan ang lumalang sa kanya. Ang Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, ang lumikha ng sanlibutan, ang lumikha sa kanya. Gusto niyang pantayan, gusto niya panghigitan. Nagmataas po siya, nagpataas ang kanyang puso. Kaya ang ginawa ng ating mahal na Panginoon, tinapon siya sa lupa. Kaya siya ngayon ang nangdaraya sa mga tao. Siya ang tinatawag na Diyos ng sanglibutan. Kaya maraming mga tao, sa kabila ng mga milagro na nakikita nila sa gawain ng Diyos sa Mulberg Crusade, ayaw lumapit. Nandun po yung pagmamataas nila. Amen? Kaya ayaw ng ating mahal na Panginoon na mayroon tayong katulad ni Lucifer, yung mapagmataas na puso. Lahat magsabi, praise the Lord. Ayaw na ayaw ng ating mahal na Panginoon yung magkaroon tayo ng pride, mga minamahal. Amen? Ano mang kalagayan natin sa buhay, praise God. Wala tayong ipagmalaki sa ating mahal na Panginoon dahil lahat ay nagbumula sa ating mahal na Panginoon. Ang ating buhay, ang ating hininga, ito'y galing sa ating mahal na Panginoon. Kung gugustuhin ng ating mahal na Panginoon, sa isang iglap, mawawala yung buhay, mawawala yung kalakasan, lahat ng ating pinagpagalan dito sa lupa, mababaliw, hindi natin mapapakinabangan, hindi natin madadala. Kaya walang may pagmalaki ang tao. Yan po ang katotohanan. Palakpakan muna po natin ang ating dakilang Diyos. O baka mayroon tayong katulad, sakim na puso gaya ni Judas. Si Judas, siya po ay dating alagad ng ating mahal na Panginoon. Subalit nagkaroon siya ng pusong sakim. Siya ang dahilan. Kaya ang napakabait na Diyos, siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ibinenta ang ating mahal na Panginoon ng 30 pieces of silver, 30 pilak. Dahil sa kasakiman niya, nawa sa ating mga Kristiyano, wala pong pusong sakim. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord.
Pangatlo, baka meron tayong katulad ng saliwahang puso. Salawahang puso na gaya ni Solomon. Si Solomon, nung panahon po niya, napakarami niyang mga asawa. Daan-daan. Ilan po yung asawa niya, mga minamahal ko? Tatlong daan na kawit at 400 asawa. Noong unang panahon yun. Subalit sa kapanahunan po natin ngayon. Amen? Tayo mga tunay na Kristiyano, kung binigyan ka ng makakasama mo sa buhay, dapat iisa lang yan. Amen po ba? Hindi po pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo, kundi iisa lang yan. Mga minamahal ko. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. O baka mayroon po tayong katulad, masuwaying puso na katulad ni Saul. Hindi sumunod sa ating mga Panginoon. Inutos niya na patayin lahat ang mga kaaway, yung mga naninirahan doon sa lugar ng kanilang mga kaaway. Nang hinayang sa mga matatabang hayop, sabi ng ating malapo, walang titira, maging tao, maging hayop. Nang hinayang hindi sumunod. Kaya nagkaroon siya ng pusong masuwayin. Lahat magsabi, praise the Lord. Balit, alam ko po, mga minamahal ko, mayroong mga Kristiyano na hindi ikuin nila lahat. Amen? Mayroong masuwayin na puso. Kahit alam nila yung utos ng ating mga Panginoon, lalo-lalo na sa mga ginagamit ng Diyos. Amen? Alam nila yung patakaran, patuloy nilang nilalabag. Dahil mayroon silang masuwayin na puso. Nawa, maalis yan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Pangalima, baka mayroon pong katulad na sinungaling na puso ni Ananias at si Sapphira. Si Ananias at si Sapphira, mag-asawa po sila. Sa Bible, nagbenta sila ng ari-arian. Nilihim nila. Praise God. Yung pinagbentahan nila, nilihim nila, tinago nila, nagsinungaling sila. Kaya sabi ng apostol ng ating mga Panginoon, hindi kayo nagsinungaling sa tao, nagsinungaling kayo sa Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya kapag nagsinungaling ka pala sa iyong kapwa, lalo-lalo na sa mga mamanggagawa ng Diyos, mga inatasan na manguna, sa Diyos ka nagsinungaling, hindi sa kanila. Amen? Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Pangpito, o baka mayroon po tayong mapag-alinlangang puso tulad ni Tomas. Si Tomas, isa din sa mga alagad ng ating mga Panginoon. Sa kabila ng mga milagro himala na nakita niya, amen, nung napako ang ating mga Panginoon sa krus ng Kalbaryo, namatay ang ating mga Panginoon. Nung nabuhay na maguli, nandun po yung pusong mapag-alinlangan ni Tomas. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala na nabuhay ang ating mga Panginoon. Maniniwala ako kung makita ko yung mga butas sa paa at kamay ng ating maisuot ko ang aking daliri sa mga butas ng ating mga Panginoon. Sipin niyo po, 2 mata niya nang nakita yung grabing himala ng ating mga Panginoon. Na sabi ng anghel ng ating mga Panginoon at yung kasanyang mga alagad, nabuhay muli ang ating mga Panginoon. Siya lang ang wala sa pagtitipon. Nung pumunta yung mga alagad, inutusan ng mga anghel, ang mga alagad pumunta doon sa pinaglibingan ng ating mga Panginoon. Subalit nawala si Tomas, kaya nagbunga yung pag-alinlangan niya. Nagkaroon siya ng pusong mapag-alinlangan. Let magsabi, praise the Lord. At alam ko po, nararamdaman ko po mayroon ding mga ibang mananampalataya. Nandun po yung mapag-alinlangang puso pa rin nila. Amen. Sa kabila ng napakatagal na nilang naglilingkod sa ating mga Panginoon, nakita ng
dalawang mata, yung katakot-takot na himala. Subalit hanggang ngayon, pinag-alinlalangan pa nila yung paglilingkod nila sa ating mahal na Panginoon. At magsayang praise the Lord. Nawa, maalis po sa atin yan. Amen? Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. O baka mayroon po tayong pampito, baka mayroon po tayong makasanlibutang puso katulad ni Demas. Si Demas, alagad din ng ating mahal na Panginoon. Amen? Iniwanan yung pagkaalagad niya, mga minamahal ko, dahil inibig niya yung sanlibutang gawa. Makasanlibutan si Demas. Subalit tayo mga Kristiyano, isa sa tagubilin ng ating napakabay na Diyos. Huwag tayong iibig sa sanlibutang ito. Huwag tayong makikisalamuha sa takbo ng sanlibutan. Amen! Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ang pinakauli, pangsyam. Baka mayroon po tayong mapagpaimbabaw o mapagkunwaring puso tulad ng mga Pariseo at Eskriba. Mga Pariseo at Eskriba, sila po ang mga matataas na relihiyon nung unang panahon. Pinapakita nila na sila'y sumusunod sa Diyos. Subalit pakitang tao, paimbabaw ang paglilingkod nila. Sabi nga ng ating mahal na Panginoon, iginagalang ninyo ako ng inyong mga labi, subalit ang puso nyo malayo sa akin. Nawa sa atin, wala po sa atin yung mapag-imbabaw, mapagkunwaring Kristiyano. Tutuhanin natin yung pagka-Kristiyano po natin dahil totoo ang Diyos. Amen? Buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran, nasa tunay tayong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya tutuhanin natin talaga ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon upang ang Diyos ay maging totoo sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi dito, kung mayroon tayong puso na katulad ng ating nabanggit, sigurado, 100%, mayroong karamdamang espiritual ang ating puso. Sinong kailangan natin? Mga dalubasang doktor ba? Hindi. Mga minamahal ko. Kailangan natin ang manggagamot sa ating kaluluwa, sa ating espiritual na kalagayan ng ating puso. Walang iba ang makapangyarihang Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya sabi nga ni David, ni Haring David, Salmo de David 51 ang talatay 10. Ito yung panalangin ni Haring David. Ito sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, talatang 10. Likayin mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ito po yung panalangin ni Haring David. Sabi ni David, likahin mo ako, O Diyos, ng isang malinis na puso. O Diyos, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa akin. Kung yung mga nabanggit natin na iba't ibang mga klaseng puso, kung mayroon po tayong ganun, ito po yung dapat panalangin natin katulad ni David. Nasabi ni David, likahin mo ako, O Diyos, ng malinis na puso at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa akin. Nasabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang manggagamot ng espiritual ng ating puso, walang iba, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi ng Biblia na ating nabasa, ang puso ay sadyang mandaraya na higit sa lahat ng bagay. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Maraming nadadaya ang puso. Maraming dinadaya ang puso. Katulad sa atin, mga kababayan na hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag nakakita sila ng gwapo at maganda, pumipintig ang kanilang puso.
Lahat magsabi, praise the Lord. Yung mga ibang mga hindi mananampalataya, kahit may asawa na sila, may kinakasama na nila, kapag nakakita sila ng magandang itsura, tumitibok ang kanilang puso. Sabi nila, umiibig daw sila. Hindi po kasalanan yung umibig. Amen? Maliban na lang sa ating Diyos, doon po tayo dapat umibig. Ang ginagawa ng mga tao na hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, dinadaya sila ng kaaway, dinadaya ng kanilang puso. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Lalo na sa panahon po natin ngayon, amen? Makikita mo na matipuno ang kanyang katawan. Lalaking lalaki, kapag nakakita ng gwapo, pumipintig ang kanyang puso. Amen? Umiibig ako, sabi niya. Amen? Ang puso niya, hindi pala pusong lalaki, pusong babae. Marami po ngayon. Amen? Subalit sa atin, wala na po yan. Marami na pong binagong lubusan dito. Dating bakla, naging tunay na lalaki. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ngayon, makakakita ka. Amen? Napakagandang mukha. Napakagandang babae. Kapag nakakita siya ng kapwa niya babae na maganda din ng itsura, pumipintig ang kanyang puso. Sabi niya, ako'y lalaki. Amen po ba? Dinadaya sila ng kaaway. Dinadaya sila ng kanilang puso. Ang puso ng tao ay sadyang mandaraya. Kaya yung mga anak ng Diyos, pinag-iingat po tayo ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Tandaan po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tumitingin sa ating mga puso. Hindi katulad ng tao. Ang tao tumitingin sa panlabas, sa itsura ng kanilang kapwa. Subalit tandaan natin ang Diyos, sabi ng Biblia, ay tumitingin sa ating mga puso. Pakibasa dito po sa unang Samuel, Kapitulo 16, ang talata 7. Gising po ba tayo? Lahat na magising, magsabing praise the Lord. Hindi po overnight ngayon. Araw po ngayon. Amen? Praise God. Pakibasa sa unang Samuel, Kapitulo 6, ang talata 7. Unang Samuel, Kapitulo 16, ang talata po ay 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kaniyang muka o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Inuulit ko, ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Hindi sa iyong panlabas na itsura o anyo. Maraming tao na tinitingnan ay ang itsura. Sinusukat nila ang katauhan ng isang tao sa pamamagitan ng kagandahan, kagwapuhan, pananamit. Ngunit ang Diyos ay hindi po ganyan. Ang tunay na katauhan ay nasusukat sa ating mga puso. Amen? Maganda nga yung itsura ng tao, mga minamahal. Pangit naman ang ugali. Walang kabuluhan. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Mayaman nga sa material. Nandun na sa kanila lahat ang karangyaan sa buhay. Subalit, pulubi naman sila sa espiritual. Walang kabuluhan din. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Makisig ka, matipuno nga. Talagang maskulado. Praise God. Subalit, malnourished naman at payat ang kanilang kaluluwa. Wala ding kabuluhan. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Malinis nga ang tao sa panlabas.
sa itsura. Subalit, mga minamahal, ang puso naman, napakarumi. Wala ding kabuluhan. Ang Diyos, sabi dito, ay tumitingin sa kalagayan ng ating mga puso. Nasabi ng Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talatay 23, sabi ng ating mahal na Panginoon, ako yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip ng mga puso ng tao. Apokalipsis 2, ang talatay 23, sundan agad ng Jeremiah 17, ang talatay 10. Sabay na pong basahin yan. Amen, Kylie. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, talatang 23. At patayin ko ng salot ang kanyang mga anak at nalalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik ng pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong gawa. Amen. Ito po sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 17, Talatay 10. talata po ay Gis. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ako ang Panginoon na sumisiyasat ng pag-iisip at nakakatarok ng puso ng tao, na ako'y yaong sumasaliktik ng pag-iisip at ng puso ng tao. Kaya wala palang maitago sa ating malapangin, walang mailingid na bagay. Kung gumagawa ka ng kasalanan, makakatago ka man sa kapwa-tao mo, sa tatay mo, sa magulang mo, sa kapatiran, sa mga manggagawa. Subalit tandaan natin, hindi ka makakatago sa mata ng Diyos. Kahit pumunta ka sa pinakailalim ng lupa, saan ka man magtago, sa kuweba, saan ka man pumunta, nakikita ka ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Amen? Sabi pa nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, ng Mateo 10:30, maging ang buhok natin bilang ng Diyos, kung ilan yan. Amen po ba? Lalo tigit ang nilalaman ng ating puso at isipan, nakikita at nababasa niya, hindi mo pa iniisip, alam na ng Diyos, siya'y makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Alam niya ang nilalaman ng ating mga puso. Alam niya kung ikaw ay may tinatagong kasalanan. Alam niya kung tayo po ay paimbabaw na Kristiyano, matigas na ulo, matigas na puso, alam ng Diyos po yan, mga minamahal. Kung mayroon kang galit sa iyong kapwa, kung mayroon kang paninira, nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa, alam ng Diyos yan. Amen po ba? Lahat na magising magsabing praise the Lord. Inuulit ko, hindi po overnight prayer po ngayon, araw po ngayon. Amen? Salamat sa Diyos, napakagandang panahon ang pinagkaloob ng Diyos, hindi masyadong mainit. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya tandaan po natin, mga minamahal, alam niya ang lahat, mga minamahal ko, kung anong yung ginagawa po natin, paglabas natin dito, bukas, darating na mga araw, kung ano ang ginagawa mo. Alam lahat ng Diyos yan. Amen? Magsabi, praise the Lord. Kung nilalabag mo ang patakaran ng iglesia, kung ikay mga awit, manunugtog, kung nilalabag, patuloy mong nilalabag ang patakaran ng iglesia, alam ng Diyos yan. Pagsusulutan mo yan, pagdating ng araw kapag hindi mo pinagsisihan. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talatay 13, praise the Lord. Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, talatang 13. At walang anumang nilalang na hindi naihayag ang kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng
ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Amen. Pagsusulitan pala natin yan. Amen. Lahat ng ating gawa, ipagsusulit natin lahat yan. Yan po ang tandaan natin, nawa hindi maalis sa ating isipan, sa ating mga puso. Lahat ng ginagawa ng isang tao, lahat ng Kristiyano, ipagsusulit mo lang. Ipagsusulit natin lahat yan. Walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Amen. Let mag-sign, praise the Lord. Lahat ay hubad at ayag sa harapan ng mata niyaong ating pagsusulitan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Ngayon, mga minamahal ko, tinititigan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Tinititigan ng Diyos ang bawat puso natin ngayon, mga minamahal. Kung mayroon tayong pusong nakakalugod, sino pong mga pusong nakalulugod? Lahat mag-sign, praise the Lord. Baka mayroon tayong pusong mapagpakumbabang katulad ni Juan Bautista. Alam ko po, mayroong mga Kristiyano na mapagpakumbabang puso. Amen? Sa kabila ng hindi man sila nagawa ng pagkakamali sa kanilang kapwa, nandun pa rin ang mababang kalooban nila. Hindi sila nagmamataas. Amen? Nakawagawa man sila ng labag, inaamin nila ito, hindi nila tinatago. Nandun yung pusong mapagpakumbaba. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Baka mayroon tayong masunuring puso katulad ni Abraham. Amen? Na handang sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Nandun naman ang pagtitiis sa sakripisyo, anumang klima ng panahon, anumang magiging hadlang, walang nagiging hadlang sa Kanya. Siya'y patuloy na gumagawa sa kalooban ng ating malapan dahil mayroon siyang masunurin na puso katulad ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Pangatlo, baka mayroon po tayong perfectong puso gaya ni David. Amen? Subalit alam ko po, hindi pa tayo perfect. Piniperfect pa lang po tayo. Amen? Habang tayo nagtitiis, nagsasakripisyo, patuloy natin sinisikap, gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, going to perfection pa lang po tayo. Amen? Papunta pa lang po tayo sa pagka-perfect sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat mag-sign, praise the Lord! Baka mayroon po tayong mapagkatiwalaan at mataisin na puso katulad ni Job. Amen? Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Mapagkatiwalaan at matiising puso katulad ni Job. Alam natin ang buhay ni Job. Nandun na lahat ang pagsubok, ang kahirapan, namatay, kinuha. Amen? Kinuha ang kanyang mga anak, ilusig ang kanyang mga asawa, nawala lahat, nakamatay lahat ang kanyang mga hayupan, mga pag-aari, nawala lahat. Subalit, tiniis niya po ito. Amen? Let mag-sign, praise the Lord! Dahil mayroon siyang matiisin na puso. Amen? Nakalugod-lugod na puso na binigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Tandaan natin, mga minamahal ko, ang puso natin, ito po ang maglalagay sa atin, magdadala sa atin. Anumang oras, anumang sandali, babalik ang ating mahal na Panginoon. Ang puso natin, tandaan natin, siya po ang maglalagay, magdadala sa atin kung saan tayo patutungo. Tandaan natin, dalawa lang yung ating patutunguhan. Langit at kapamakan at impyerno. Tandaan natin, yung ating puso, siya po ang magdadala sa atin kung saan tayo pupunta. Kaya sabi ng Biblia, napaka mapalad po. Sabi ng Mateo 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord. Pakibasa, shall see the God.
Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 8. Mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya kung malinis ang puso mo, bawiin ka man ng buhay ngayon. Kunin man ang buhay mo, 100%. Pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo. Subalit, kung nananatiling marumi ang puso mo, mga minamahal ko, yan ang delikado po. Amen? Baka po yun ang dahilan na maiwan ka sa muling pagbabalik ng ating mga Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, napakabilis po yung ating oras. Nasabi ng mga uling talata, mga minamahal ko, kung basahin po natin dito na po tayo sa Ezekiel Kapitulo 11, talatay 19, at ang awit 24, ang talatay 3 hanggang 4. Ang pinakahuli pong talata, Kawikaan 23, ang talatay 26. Amen. Dito po sa aklat ni Ezekiel, Kapitulo 11, ang talata po 19. ay 19. At aking bibigyan sila ng isang puso, at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo, at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman, at aking bibigyan sila ng pusong laman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung mayroon po tayong mga nabasa nating mga puso na hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon, ingin natin, tayo manalangin ng taus-puso, umiyak at tayo magsumamo sa ating mahal na Panginoon. At ang pangako ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, kapag tayo umingi sa ating mahal na Panginoon na may kasamang pag-iyak at pagsusumamo, yung puso nating bato, mga minamahal, ito po'y papalitan ng pusong laman. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi ng Biblia, aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob nila. Aking aalisin ang batong puso at ang kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kayang gawin, kayang baguhin lahat ng Diyos. Maging ang ating mga isip, ang ating mga puso, kayang linisin ng ating mahal na Panginoon. Kayang baguhin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ang tanong, mga minamahal, kayang gawin ng ating mahal na Panginoon kung gagawin natin. Nasabi ng Biblia, uling talata na po, Kawikaan 23 na po tayo, ang talatay 26. Kung ibigay natin ang ating mga puso sa ating mahal na Panginoon, kayang baguhin ng ating mga puso ang ating diwa ng ating mahal na Panginoon. Kawikaan 23 ang talatay 26. At ihanda na po yung ating uling aawitin. Praise God. Dito sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 26. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Ang tanong, mga minamahal ko, kailan natin na ibigay ang puso natin sa ating mahal na Panginoon? Ibinigay ba na natin ng buong puso natin sa ating mahal na Panginoon? Lahat magsabi, praise the Lord. Kung ibinigay mo ang buong puso mo sa ating mahal na Panginoon, kahit may magtitiis, kahit may sakripisyo, kahit may kahirapan, kahit may pag-uusig, matitiis mo yan. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil ibinigay mo na ang buong puso mo sa ating mahal na Panginoon. Kahit mahirap, hindi pa ipaparamdam ng Diyos ang hirap dahil kasama mo ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya tinatanong tayo ng ating mahal na Panginoon na ibigay na ba natin ang ating mga puso?
o nung unang nakakilalang tayo sa ating malapang loob lang natin na ibigay ang buong puso natin sa ating Panginoon. Subalit nung tayo tumagal ng tumagal, praise God, yung buong puso natin naging kalahati na lang. Hanggang nang tumagal ng tumagal, hanggang 1/4 na lang ang natitira sa ating mga puso, ang ating Panginoon. Hanggang 1/3 na lang, hanggang 1% na lang. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing amen. Kaya maraming mga Kristiyano, mga minamahal ko, na hindi nagbubunga. Amen? Lahat magsabing praise the Lord. Kaya maraming mga Kristiyano may mga karamdaman ng kanilang espiritual, ng kanilang puso. Hindi pa naibigay ang buong puso nila sa ating Panginoon. Kailan pa natin ibibigay ang ating mga puso, buong puso? Kapag baga nagbaliktad na ang mundong ito, kapag sumapit na, kapag dumating na yung kinakatakutan ng Metro Manila, ng buong Pilipinas, yung Dabiguan, o kapag pahintulutan na ng ating Panginoon ang nagpipintong gera, doon pa lang natin maiisip na ibigay natin ang buong puso natin sa ating Panginoon. Hindi po, mga minamahal. Tandaan natin, ang buhay natin di natin hawak. Amen? Lahat pagsabi, praise the Lord. Ang darating na mga araw, sabi ng Biblia, huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas. Bakit? Dahil hindi mo alam kung anong nilalabas na mga araw na yan. Hindi natin alam kung malakas pa tayo sa darating ng araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari, magaganap sa darating pang mga araw. Kaya ngayon, mga minamahal ko, na ibigay na natin ng yung ating buong puso sa ating Panginoon. Nasabi ng Biblia, today, if you hear my voice, harden your heart. Kapag narinig mo ang aking tinig, huwag mong papagdigmagasin ang iyong puso. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, tinitingnan tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Nakamasid ang ating Panginoon. Alam ko po, kanina pa, nararamdaman natin, nakasama natin ang ating Panginoon. Ganyan ang grabing pagkilos ng presensya ng ating Panginoon. Ngayon, mga minamahal ko, nakamasid ang ating Panginoon. At siya'y nagtatanong, anak, ibigay mo ang iyong puso. Hindi, ibig ng ating Panginoon yung kalahati ng ating mga puso ang ibigay natin sa Diyos. Kundi, buong puso nating ibigay sa ating Panginoon. Hallelujah! Dahil kapag buong puso, ibinigay mo ng totoo ang buong puso mo sa ating Panginoon, wala kang dapat ipangamba na mangyayari sa iyong buhay. Ano mang mangyari, wala kang dapat ikatakot. Ika'y maging payapa. Dahil kasama mo ang Diyos. Dahil ang puso mo, buong puso mo, ibinigay mo sa Diyos. Lugod na lugod ang ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, sinasaliksik ng Diyos ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Hallelujah! Awitan natin ang ating Panginoon. Puso ko ito, sa'yo wala may dadaan. Mga minamahal, tayo magpakumbaba. Alam mo ang lahat, pati Ang Diyos laman ng ay mapagpatawad na Diyos. Handang makinig sa ating mga dalangin. Kung tayo may nagkulang at nagkamali, nagkasala sa mga nakaraang mga araw, subalit ngayon kung tayo mo'y magpakumbaba, ibigay natin ang buong puso natin sa Diyos. Kaya
tayong patawarin ng ating mahal na Panginoon. Maraming beses na ako'y nadarama sa pagtagpo Hallelujah, hallelujah. sa'yo. Puri ka, mahal na Panginoon. Mabilang na sakit sa'yo. Hallelujah. At pagsuway sa mga Mga minamahal ng Diyos ay nakatitig sa atin sa oras na ito. patawad. Titignan ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Hallelujah. Balik at tumawag sa iyong ngalan. Mga minamahal, sa oras na ito, iniintay tayo ng ating mahal na Panginoon na ibigay natin ang buong puso natin sa Diyos. Hindi man lang Hallelujah, hallelujah. makuhang Puri ka, mahal na Paginoon. lahat ng bagay ay aking Namin natin ang pisaya ng ating mahal na Panginoon. hirapan. Mga minamahal, sabi ng Biblia, huwag natin mapagmagatisin, mapagmagtigasin ang ating mga puso. Papasukin natin sa kabaituran ng ating mga puso ang ating mahal na Panginoon. Bulag-bulagan, ika'y Upang maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. maraming beses na Hallelujah. nadarama sa Purihin ka, mahal na Paginoon. sa'yo. Alam po namin ang Diyos. Di mabilang na sakit Ika'y aming kasama sa aming pagsamba. magsuway sa mga Alam namin ang Diyos. Ngunit handa kang Ikaw ay nalulubos. magpatawad. Lagi kong hinihintay. Hallelujah. Ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Hallelujah. Beses na ako'y Mga minamahal, magpuri tayo ng taos puso. nagpapalayo sa'yo. Taos puso tayo magpuri. Awitan natin ang taos puso ang ating mahal na Panginoon. Sa'yong kalooban. Upang maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit handa kang magpatawad. Ang mga buti mo, Diyos, purihin ka, mahal na Panginoon. Hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Hallelujah. Ikaw lang ang aking kailangan. Kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang puso kong ito sa'yo wala. May tatago Mga minamahal, ninanais ng ating mahal na Panginoon lahat pati laman ng na siya'y makapasok sa ating mga puso. Ngunit hindi ka na Nais ng ating mga Panginoon ako'y siya'y makapasok sa ating mga puso upang siya'y mainanahan sa ating mga puso, upang tayo makapagpatuloy, upang tayo maging handa. Ano mangyayari sa ating buhay? Ano bang mangyayari sa mundong ito? mapalayo sa'yo. Mga minamahal, namin natin ang presensya ng ating mga Panginoon. Taos puso tayo magpuri sa Diyos. Taos puso tayo sumamba sa Diyos. Ngunit handa kang Hallelujah. lagi mo hinihintay. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses na Hallelujah. There's Jesus. pagtakbo mapalayo sa'yo. Hingit mo ang aming mga puso, Diyos. Bilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Hallelujah. Ngunit handa kang magpatawad. Lagi mo Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka ba ng Panginoon? na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan.
Hallelujah, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon habang patuloy natin nararamdaman ang napakatamis na pisisyo ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po natin siya sa atin ang ating mga puso. Hallelujah, tayo lahat ay manalangin. Taos puso tayong magsisi, tayo magpakumbaba. Ang puso ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nahahabag sa kanyang mga anak na patuloy pong nagpapakumbaba ang kanilang mga puso. Inaamin natin na tayo minsan nagkukulang. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, sa oras na ito manalangin po tayo. Ang Diyos ay, hallelujah, nakatungkol sa oras na ito sa atin, mga binamahal. Tayo sama-samang manalangin, taos puso tayong manalangin. At yan, bago yan magsaysi po tayo, taos puso. Dakila pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito kami, O Diyos, dumutulog sa trono ng biyaya. Taos pusong nagpapakumbaba. Taos pusong minang kapatawan sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang. Hallelujah, patawarin mo kami lahat, O Diyos. Minsan nakakalimutan namin na Ikaw ay taos puso namin paglingkuran, Mahal na Panginoon. Minsan nahati ang aming puso sa maraming mga bagay. Patawarin mo kami, O Diyos. Dinanalangin namin, O Diyos, patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang dalisay na puso. Pusong mapagmahal sa iyo, Mahal na Panginoon, handang magtiis. Handang magsakripisyo, Mahal na Panginoon. Dalangin namin, patuloy mo kaming ihanda sa muling napakalapit na pagbabalik. Pagtibayin mo ang aming mga puso. Hallelujah! Mahal na Panginoon, ihanda mo kami sa muling napakalapit na pagbabalik, Mahal na Panginoon. Hallelujah, mga kapatiran namin, O Diyos, nakakaranas ng palalamig, Panginoon, palalupaypay, pawiin mo, palalupaypay, palalamig, palatan mo ng maningas na paglilingkod, Mahal na Panginoon, ibalik mo kanilang dating ningas na paglilingkod. Hallelujah, pagalingin mo mga karamdaman ng aming mga kapatiran, lutasin mo kanilang mga problema, dagdagan mo ang aming pananampalataya, laligit, ihanda mo kami sa muling napakalapit na pagbabalik, at special namin dalangin, O Diyos, ang aming namagkagalang-galang namin mga pastor, ang kanyang kalusugan, kalakasan, mabang buhay, ibigay mo sa kanya and the beloved children, grandchildren, Mahal na Panginoon, ipagkaloob din ang karunungan, katatagan, kalakasan, Mahal na Panginoon, lahat ng mga manggagawa mo, Diyos, sa lugar na ito, sa pangunang aming beloved Lord Preacher, bigyan mo kami ng kalakasan, mabang buhay, karunungan, O Diyos, lahat ng mga kapatiran namin, pagpalain mo kalang mga tinatangkilik, Mahal na Panginoon, hallelujah, pagpalain mo sila sa physical material, sa papalang spiritual, mga bumubuo ng mga awit, manunugtog, Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila sa physical material, sa papalang spiritual, Mahal na Panginoon, ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na ito, minamahal ko tayo magkaroon ng masiling, tayo sumampalataya, lubos na magtiwala sa ating mula sa Kanya, wala pong mahirap na bagay, walang imposible. Mayroon tayong mga tinataglay na karamdaman, ang isang kamay, ipatong natin, ilagay natin sa bahagi ng katawan, nandun po ating karamdaman, kung nanlalabo yung ating mga mata, ipatong natin ang ating isang kamay sa ating mga mata. Kung mayroon tayong, hallelujah, karamdaman sa puso, ipatong natin ang isang kamay sa ating puso, isang kamay taas natin, mayroon tayong nakaramdam tayo, mga minamahal ko ng panghihina, palulupaypay, dalawang kamay, ipatong natin sa ating ulo, praise God. Kung mayroon tayong mga natitirang bisyo pa, praise God, na mahalin na salita sa lumabas sa ating mabibig, praise God, dalawang kamay, ipatong natin sa ating bibig, praise God. Yung lahat yan ay gawa ng kaaway. Praise God, itaboy natin, palayasin natin, sama-sama po tayo, praise God. Dakila pagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangkalatang panalangin po namin, sa pangulang dalangin, pagluhod ng banal ng propeta, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway, tinataboy lahat ng mga uri ng karamdaman, mga problema, mga bisyo. Hallelujah, lumayas kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, all kind of sickness be healed, complete healing, incurable sickness be healed, complete healing, problem be solved, vices be gone, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, palulupaypay, palalamig, panghihinang katawan, panghihinang spiritual, cast out in Jesus' name. Hallelujah, be strong and be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating mga Panginoon, praise God. Sa oras na ito, mga minamahal ko, tayo po lahat ay tumayo at tayo po, praise God, ay magpaabot, mga minamahal ko, ng taus-pusong pasasalamat at ang ating pagsigaw, taus-puso,
Amen. Taos puso natin ipaabot ang mataas na pagpupuri para sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ng ating mga Panginoon. God bless you po. Praise God. At dito na po nagtatapos ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin ng ating mga Panginoon. Sa lahat po ng mga bisita po ngayong mayroon tayong bisita, palapitan po natin sila. Huwag po silang mahiya. Ang tatanggapin niyo po, hindi po tao, kundi ang ating mga Panginoon. Praise God. At sa mga beloved viewer po natin na ngayon lang po nakatunghay sa tuloy na gawain ng ating mga pinagpala po kayo. Ang inyong natunghayan ngayon, hindi po gawain ng tao, kundi gawain po mismo ito ng makapangyarihang Diyos. Mga minamahal, praise God, tanggapin niyo po ng personal ang ating mga Panginoon. Mayroon pong 4 na susi ng kaligtasan na dapat maganap sa inyo po sa lahat ng mga tao. Unang-una, ang tinatawag na pananampalataya. Dapat po magkaroon tayo ng pananampalataya dahil hindi po pwedeng maging kalugod-lugod sa harapan ng ating mga Panginoon na siya walang pananampalataya, sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, talata 6. At kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugod-lugod sa Kanya ang lumalapit sa Kanya. Kinakailangan sumampalataya na mayroong isang Diyos lamang, hindi dalawa, hindi rebulto, kundi isa lang ang ating sampalatayanan. Praise God, siya ang Diyos na nagkatawang tao na buhay-buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Purihin ng ating mga Panginoon. Yan po ang unang nating unang reglamento ng kaligtasan na dapat maganap po sa inyo. Kailangan sumampalataya po kami, pagkaroon kayo ng pananampalataya. Ang pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi po, ito po'y lubos na pagtaligod sa kasalanan na hindi na natin muling balik-balikan pa ang kasalanan. Amen? Dahil sa diyang makapangyarihan ng Diyos, kung kayo po, mga minamahal ko, ay seryoso, na taos-pusong gusto nang sumunod sa ating mga Panginoon, praise God, kaya kayong tulungan ng ating mga Panginoon na matalikuran ang kasalanan. Hindi na inyo muling balikan yan. Katulad sa amin, nung kami baguhan sa inyo, ganun po ang aming ginawa. Amen. Sa ulang dalangin namin, kagalang-galang nating mga pastor, sa patuloy namin pagsusumikap, pagpapatuloy, wala na po. Yan, tinalikuran na po yung tinatawag na kasalanan. Yan po'y manggaganap po sa inyo kung kayo po ay seryoso. Tayo ko pitatanggap sa ating mga Panginoon. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, yung bautismo sa tubig. Sa pangalan natin pinakamamalapang Kristo, hindi po panibagong reliyon nito. Amen. Sa kapakanan po ng mga nanonood po ngayon, hindi panibagong reliyon na kayo po'y mabautismo sa tubig. Sa pangalan natin pinakamamalapang ito po'y napakalagang utos na dapat malaman ng tao, na dapat maganap sa lahat ng mga tao. Na sabi ng Biblia, Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mga sisi kayo ngayon pagpabautismo sa tubig sa pangalan sa Kristo sa pagpapatawad ng inyong kasalanan. Plus, sabi ng John 1, Kapitulo 3, ang talata 3, maliban ng tao ay hindi may panganak sa tubig at spirito kailanman, hindi siya makakakita, lalo tigit hindi siya makakapunta doon sa karyan ng ating malapangyon. Ang karyan ng ating malapangyon, ito po ang pangako ng Diyos na tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Praise God, hallelujah. Kaya mahalaga po ito upang kayo po, mga minamahal ko, ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Mapatawad yung kasalanan, plus, higit sa lahat, magmana kayo ng langit at buhay na walang hanggan. Praise God. Ang pangatlo po, yung pangapat po, ang Diyos na po magsasagawa niyan. Nakikita niyo po siguro at naririnig niyo bakit may ingay, bakit may umiiyak, ba't sumisigaw, nanginginig. Yan po ay gawa ng ating mga Panginoon. Praise God. Yan po ay magaganap sa inyo kapag kayo po ay dumalo ng personal, pagpabautismo at magpapatuloy. Yan po ay mararanasan niyo po ang Diyos po ang magsasagawa po sa inyo. Kaya sa oras na ito, tanggapin niyo po ang ating malang Panginoon. Nasa mga tahanan po kayo ngayon. Kinalalagyan niyo po, taas niyo po yung kanang kamay niyo. Yan po yung simbolo na kayo po nagpapakumaba sa ating malang. Sabihin niyo po sa inyong mga labi, malang Panginoong Yesus, maraming salamat po sa mga banal mong salita na aking napakinggan. Narito ako ngayon, lubos na nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan, magmula nang ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Malang Panginoon, ugasan mo po lahat ng aking kasalanan sa iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Malang Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mansabuhay. Sa pangalan ni Jesus, sabihin niyo po, Amen. Kami po manalangin sa inyo po, dakilang pagpala po namin, Amal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malang Panginoon, abutin mo po lahat ng aming mga beloved viewer na ngayon pa lang nakatumpay sa iyong gawain. Patawarin mo sila, Malang Panginoon. Gawin mo silang tunay na anak, tagapagbayan ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, sampu na kami sa buhay. Bigyan mo silang pagkakataon na sila po ay makadalo ng personal sa iyong gawain at upang sila po ay mabautismo sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Praise God. Purihin ng ating Malang Panginoon. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating Malang Panginoon. Tayo po'y tuloy-tuloy na po sa gawain ng ating Malang Panginoon. Tayo po'y yung palagi ang po nating ginagawa. Tayo po'y kumukuha po ng ating special offering. Yan po ay nilalaan po natin. Amen. Sa walang hinto na pagpapaayos po ng sambahan po ng ating Malang. Pinagpala po tayo ng ating Malang Panginoon. Nandito na po tayo sa napakagandang sambahan. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Naalala ko doon pa, noong una, mga minamahal ko dun sa Tarlac, San Vicente, nangungupahan po tayo, nakapalibot ng mga bahay, napakaraming mga tao na nang uusig sa atin, mga minamahal ko, bumabaha, hanggang dito sa estrada, napunta yung gawain natin, bumabaha pa rin, mga minamahal ko, amen. Talagang nandun po yung grabing pag-iingat ng ating, malaban niyo po, yung lugar natin doon, mga minamahal ko, talagang nakapalibot ng mga makakamandag na ahas. Subalit, nandyan lagi ang pag-iingat, proteksyon ng ating Malang Panginoon. Ngayon, mga minamahal ko, napakaganda po yung ating kinalalagyan. Pag-aari na po ng gawain ng ating Malang Panginoon ang tinitirikan po ng sambahan po natin. At ngayon, amen, lahat magsabi, praise the Lord. Ito po'y patuloy na inaayos, mga minamahal ko, sa lahat ng ating mga kapatiran, nawa, huwag po tayong manghimagod. Amen, sa pagbibigay, mga minamahal ko, dahil kung tayo po'y patuloy na magbibigay, hindi po tao ang inyong ibinibigay. Amen, kundi